Sir, ito lang po, magandang case study itong pinuntahan ng Presidente na Opo. ito hong, alam niyo po ito, no, ito hong flood mitigation structure, construction ng reinforced concrete river wall sa Purok 4, Yes. Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Yes po. Yes Opo. po. Ang sinasabi po ng Presidente rito, ghost daw po ito, as in walang Opo. proyekto, pero nabayaran na siya kaagad ng DPWH, hango din sa resibo mismo nitong contractor, Sims Construction Trading. Yes po. Yes. Opo. Sige. So, in this case po, meron na ba ho ba kayong findings kung bakit po nabayaran siya karaka-raka tapos wala namang palahon proyekto ayon mismo sa Presidente? Tama po. Kami naman po nagbigay ng ng information to the President actually. So actually, ang namin dito, even before that, alam na namin po yung may mga ganyang kaso na tinitingnan namin sa sa engineering district na tinutukoy natin. So even before that, dinagay ko sa floating status lahat yung mga tao that have been one way or the other kasama po sila doon sa supervise, pag-process ng bayad, yung mga gano'n. From inspector all the way to the district engineer, I put them into floating status. And nag-issue na rin po ako after that Presidente nga, nag-issue po ako ng preventive suspension sa kanila at nagbibigay po ako sa kanila ng show cause order pa muna. At nag-lapse po yung nila, yung 72 hours nila. So I had to issue the preventive suspension po sa kanila. Sino po ang district engineer sa panahon po na naibigay ang kontratang ito sa Sims? Ang pagkaintindi ko, I think district engineer Alcantara ba? Ito yung Henry Alcantara. Yes po. Yes. Opo. Yes. Opo. Yung Bryce Hernandez po ang kanyang assistant district engineer, secretary? At that time po. Ngayon siya ang district engineer po. Opo. Sa ngayon po, itong Bryce Hernandez, asan to ngayon, itong mga taong ito? Ay naka-preventive suspension po sila. Itong dalawa? Opo. So yeah, kasama po sila sa preventive. Hindi lang po sila.